Nasira daw yung electric pan ng father ko. Bigla na lang daw pumutok. Then hindi niya na ginamit. Na-repair ko na to dati kasi nginat-ngat ng aso. Sa wire niya, may mga signs na may ngat-ngat ulit siya. Nakita ko sa may rotary switch na mayroon ng sunog na part. So kailangan, dyan muna tayo mag-focus. Binuksan ko yung rotary switch and wala naman akong nakitang iba pang nasunog. Naisip ko na dahil marami namang kagat ng aso yung wire, palitan ko na lang ng buo yung wire niya para mas safe. Ito yung mga tools na gagamitin ko sa pagre-repair. Soldering iron, diagonal cutting pliers, wire stripper, and crimper. Mag-start tayo sa pagkalas ng mga wire kung saan terminated yung AC outlet. Hello nga pala sa mga followers natin. Pasensya na kung hindi muna ako gumagawa ng vlog na tungkol sa solar. Alam ko lagi niyo yun inaabangan. Pero tag-ulan kasi ngayon, walang masyadong project sa solar. Duplex na number 16 AWG yung wire na ginamit ko. Actually, medyo mas makapal pa nga to dun sa default niya na wire. Naglagay ako ng metal ferrule dito kasi ito yung magiging splicing point ng pagdudugtongin na wire. Mas magiging matibay ang splicing point after ng crimping. So, kahit mahila yung wire natin, hindi siya basta-basta kakalas. After nyan, yung isang wire naman papunta sa rotary switch. Pero kailangan kasi hinangin natin to. Kailangan i-pre-solder muna natin siya. So, ginagamit ang technique na to para madaling kumapit yung wire dun sa paghihinangan mo na terminal. Ang soldering lead na ginamit ko dito is Ishikawa. Yan yung brand. Ilalagay ko na lang yung link sa description kung gusto nyo rin ng Ishikawa na soldering lead. Maganda kasi para sa akin ang kapit ng Ishikawa. After natin matapos yung connection sa side ng rotary switch, magiging madali na lang para sa termination ng AC plug. Walang pakiramdam. Walang pakiramdam, tuluyan lumamig ang puso. Sawa na sa mga tukso, kung lalapit baka lang masaktan. Kaya takot na rin ako na abangan kung sino darating para lang ulit basagin. Pero di kaya sirain, yoko na di kita paasahin. Umalis ka sa'kin nung kailangan ko, kaya di mo na kailangan mahalin. Walang pakiramdam. Walang pakiramdam, tuluyan lumamig ang puso. Sa pag-ibig na sawi kaya natuto. Di ko na binibigay sarili para tanggapin sa sarili nakatutok. Para lang mahubog, daming dinaanan na sugatan binangungot. Pero nagising pa rin sa pagkatulog. Di na para magtaka, ilang beses mo na rin na nagawa yung mga dulot mo. Kaya heto inaayos ko, dami binago para kapag nakita mo ko. Di mo na uli na maloloko. O kahit na ang daming ginawa mo sa'kin, mas pinili ko na tanggapin at palayain. Kahit
Ilang babae pa sa akin ang lumapit, di na sa akin makadama ng pag-ibig. Masayang ginagawa ang mga hilig, kaya gusto palaging nasa tahimik. Musika na nasa isip ko, kaya salamat sinamahan mo. Di na para magtaka, ilang beses mo na rin na nagawa yung mga dulot mo. Kaya heto inaayos ko, daming binago para kapag nakita mo ko. Di mo na uli na maloloko. Oo, kahit na ang daming ginawa mo sa'kin, mas pinili ko na tanggapin at palayain. Kahit ilang babae pa sa akin ang lumapit, di na sa'kin makadama ng pag-ibig. Masayang ginagawa ang mga hilig, kaya gusto palaging nasa tahimik. Dami ko rin naranasan, na dapat pero lumaban. Di dapat na panghinaan, dapat lang maging matapang, walang pakiramdam. Tuloy lumamig ang puso, sawa na sa mga tukso. Kung lalapit baka lang masaktan, kaya takot na rin ako. Naabangan kung sino darating para lang ulit basagin, pero di kaya sirain. Yung ko na din kita paasahin, umalis ka sa'kin nung kailangan ko, kaya di mo na kailangan mahalin. Pakiramdam, walang pakiramdam, tuluyan lumamig ang puso. Sawa na sa mga tukso, kung lalapit baka lang masaktan. Yan, Kaya tapos takot na. na rin ako, naabangan ko sino Madali lang, darating di ba? para lang ulit basagin, pero di kaya So, sa sirain. Yung susunod una na lang din kita ulit na paasahin, DIY umalis ka repair o sa'kin nung review. kailangan ko, Keep kaya di safe mo sa na kailangan pagdi-DIY. mahalin. Peace.